Happy Thursday! Ngayon po ay unang Huwebes ng buwan ng Marso at actually pangatlong episode na po natin ito ng ating show na BHW Me. Naku Ma'am Noel, dun sa dalawang episode natin, nakakatuwa yung ating na-receive na suporta mula sa ating mga kababayan. Alam mo ba Ma'am Noel, na expected natin sa Bicol region lang to ipapanood, yung mga manunood. Pero umabot siya sa iba't ibang bahagi ng Luzon. At hindi lang Luzon, umabot yan sa Visayas natin at umabot din sa Mindanao. So, ang dami-daming nanood ng ating show. Ayan, so nationwide pala ang reach ng BHWME, di ba, Doc Mon? Yes, nakakatuwa kasi may mga naglalagay sila doon ng mga comments nila kung saan sila nanood. Meron sa Cebu, may sa Iloilo, meron sa Mindanao. Sa inyo ba, nanood bang mga kabarangay mo? Yun na nga, Doc, may nakita ko doon, Doc, na comment. Watching from San Carlos, Tabaco City. So, kaway-kaway po sa mga kababayan ko mula sa San Carlos, Tabaco City. Salamat po sa inyong support. Nako, mukhang sinuportahan kayong inyong mga kabarangay. Yes naman, Doc. Nako, sa amin kaya sa Donsol, Sorsogon, may mga nanood kaya dyan. Mukhang madami naman I'm siguro. Sure meron, Doc. Okay, so actually, yung dalawang episode po natin, yun po talaga yung, actually kahit tayo, kabado tayo dun sa first 2 episode natin. Pero again, maraming salamat po sa inyong suporta na binigay po sa amin doon. Ayan, at sana patuloy nila tayong suportahan. Yes, kasi ngayon, again, pangatlong episode pa lang po natin ito. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga importante ulit na mga health na topics. Actually, inoobserba din kasi natin sa buwan ng Marso ang Rabies Awareness Month. Ayan, tama ka dyan, Doc Mon. So this is another day, another opportunity to stay healthy. Tama ka dyan, Ma'am Noel. Let's all be healthy dahil sa bagong Pilipinas ay bawat buhay na mahalaga. Kaya BHWME, be healthy with me! Ayan, so good afternoon po sa ating mga resource speakers. So bago po yan, Doc Mon, nice ko pong ipakilala sa inyo ang mga kasama namin ngayong hapon. Pinapakilala ko po si Dr. Pancho R. Melia, ang Albay Provincial Veterinarian, at si Dr. Janish E. Alcala Arellano, ang hepe ng Bicol CHD Local Health Support Division. So magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Doc. Doc Janish. Yan. Apo. So, ayan, simulan po natin ang ating pong programa ngayon pong hapon na ito. Actually po, marami na po tayong mga katanungan na nakaabang po para sa inyo po. Simulan po natin sa katanungan na ano po ba ang sakit po na rabies? Doc Janice? So, ang rabies o rabies sa atin dito sa Bicol ay isang sakit na or infection sa tao na nakukuha dahil sa kagat, usually kagat ng aso. So, ito ay viral infection. So, pag sinabi natin virus, diba, walang gamot yan. Diba? Hindi siya tinatablan ng mga antibiotics or yung iniinom natin pag tayo ay may mga usual na infection. So, ito ay usually, ang dinadapuan niya ay yung ating mga nerves. Yung sa Bicol, ugat. Pero yung mga nerves, kaya mabilis po ang nito at kaya siya ay deadly, kumbaga. 100% ang case fatality rate. Pagka ikaw nagka-rabies, sigurado more or less mamamatay ka talaga. So virus pala, Ma'am Noel, ang cause ng rabies at ang nakakatakot sa sakit na to, 100%. Ibig sabihin, sure, kapag nagkaroon ka ng sakit na ito, malamang sa malamang ay mamamatay yung pasyente na nagkaroon po ng sakit na rabies. So, sa tao, ganun yung definition natin ng rabies, Doc. Pero how about po sa mga animals? Meron pa din po kaya na, ano naman po yung rabies pagdating po sa animals? Actually po, yung rabies sa tao, ay ang pinanggalingan po ay rabies sa hayop. So ito po ay isa rin pong nakamamatay na viral infection na kalimitan po ito ay naililipat sa tao sa pamamagitan po ng kagat ng isang hayop na merong virus. So yun din po ang meaning po ng rabies. So galing sa aso, kinagat yung tao, nagkaroon ng rabies yung tao, kaya nagresulta sa maaring sakit na rabies na maghahantong sa kamatayan, Ma'am Noel. So, kadalasan po, Doc, alam natin na ang rabies ay nakukuha sa kagat ng aso. Pero maliban po ba doon, may iba pa po bang sanhi kung paano natin nakukuha ang sakit na rabies? Yes po. Actually po, lahat po ng mga mammals or mga warm-blooded animals
pwede pong pagmulan or mahawaan ng rabies. So kaya po may cases po tayo na meron sa baboy, meron din po tayong record na sa baka, sa kabayo, at yun nga po yung bats, yung paniki. Kapag nakagat po tayo ng paniki, talagang posibleng meron din po siya. At kasabay na rin po yung mga wild animals. So hindi lang aso, Ma'am Noel. Opo, iba't ibang hayop pala, Doc, yung pinagmumulan ng sakit na Though, ang rabies. aso po kasi, yun ang almost 90+% po ay ang nanggagaling po sa aso. For example, Doc, kapag po ba nakalmot ka or nadilaan ka, pwede ka po bang magkaroon ng rabies? Yes po, kasi po ang rabies po ay nasa laway. Yun po yung pwede na siyang makahawa. So, it takes a bite para po makalipat po yun sa central nervous system ng tao or sa hayop man. So, yun nga po. Dahil po sa kagat, or kaya kung meron kayong open wound at nalawayan po yung open wound ninyo, pwede po yan na makapasok sa katawan ng tao. At meron nga rin po na case na sa mata or sa ilong. Kasi may mga mucous membrane, halimbawa meron pong open na mucous membrane, pwede pong pumasok doon. As long as malawayan po siya. Nako, mahilig pa man din. Marami ako nakikita ngayon, Ma'am Noel, no? Yung mga pinipet na mga animals, tapos dinidilaan talaga yung buong mukha. So medyo ano rin po pala yun, maaari pala makahawa ang rabies sa pamamagitan po ng paglaway ng aso sa tao. Ano po? Yes po. So siguro po yung mga ganun na mga nakikita natin ay mga bakunado po siguro yung mga aso. Hopefully po, Doc. Hopefully po mga bakunado talaga. Pero Doc Janice, ang tanong ko po naman po, gaano po kaya kadelikado ang sakit na rabies? So kanina na-mention po, Doc, na malaki yung tsansa na mag-cause ito ng kamatayan. Pero kapag nakagat, nakalmot, or nalawayan, gano'n na po kaya ito kadelikado, Doc? Yeah, ang pinaka the best na dapat gawin ay maagapan kasi as I've mentioned na talagang mataas yung 100% case fatality. So, pero may iwasan pero pwede rin may gawin para hindi mamatay kumbaga. So, meron tayong mga kumbaga sa remedy para hindi siya umabot doon sa death. Ayan meron na agad pong mga dagdag na katanungan mula sa ating mga tagapanood. Pero basically, ang katanungan po nila, kasi curious sila, na-mention ata natin na nagkaka-rabies yung tao. Nakakahawa din po ba daw yung tao pag hinagat yung isang tao? Pwede daw po ba yung magkahawa ng rabies? Yes, Doc. Kasi actually, pwede natin yan i-relate dun sa mga caregiver ng mga rabies patient and also yung mga health worker. So, pwede siyang maging occupational hazard. Diba? Kasi like yung mga health workers natin sa hospitals, pagka nag-care sila ng mga patient, pwede silang, kung hindi sila naka-PPE, wala silang mga protection sa kanilang katawan, pwede silang magkaroon ng rabies din. Mahawa sila dun sa pag-alaga dun sa pasyenteng may rabies. Okay, so nakakahawa rin po pala. Pwede pala yung taong may rabies ay makahawa din sa kapwa-tao. So kaya importante, pinagdiinan ng pansin ni Dr. Janice yung importansya po ng paggamit natin ng mga protective equipment. So actually, yung mask considered na protective equipment, yung ating pong mga gloves, yung paghugas ng kamay, actually kasabayan sa infection prevention natin. Ayan, so dito naman po tayo, Doc, sa data naman po yung pag-uusapan natin, no? So dito po ba sa Bicol, madami tayong cases ng rabies? Animal bite cases marami. As in, talaga yan, 5 digits usually. Tayo ang one of the top 5 regions nationwide na may pinakamaraming animal bite cases and also rabies cases. Yes po. Sa idagdag ko lang po, sa animal, mayroon pa akong datos dito na galing po sa Regional Animal, RADDL, Animal Disease Laboratory, na dito po noong 2022, nagkaroon po ng 50 canine rabies positive sa buong Bicol. At ang top notcher po dyan, yung Albay. Out of these 50, 21 po dyan na mga aso ay nagpositibo galing sa Albay. Nako, so malaki pala talaga ang problema ng Bicol region pag usapin po natin ay ang rabies, no? So, well, present siya sa buong Pilipinas, pero again, na-emphasize natin ngayon na yung mga tagapanood, syempre, dapat meron tayong dagdag na kaalaman tungkol dito sa sakit na to. Kasi again, nandito ito, meron tayo nito sa Bicol region. Ano po? So, ngayon, Doc, ang katanungan ko naman,
Kasi ito, naririnig ko po ito. Nag-rotate po kasi ako dati sa mga infectious na wards din. Ang nami-mention doon, kapag summertime daw, kasi mainit, summer, parang expected na tataas yung mga kaso ng sakit na rabies. Ngayon, di ba, Doc, Ma'am Noel, nararamdaman ko na yung init ng panahon ngayon. Simula na siya, Doc. Marso na ngayon. Susunod nito, summertime na. So, ang tanong, related po ba ang sakit po na rabies sa period or yung season tulad po ng summer? Sa akin po, Doc. hindi po sa animal side. Kasi po, siguro tumataas po kasi ang rabies natin during summer kasi po marami pong activities ang tao sa labas. So lumalabas po ang tao dahil summer. So chances are mas maraming makakagat tao. Marami, di ba, may fiesta, kung ano-ano mga festivals. So at minsan po depende rin po yan din po yan sa lugar, ano po. Kasi kung may mga lugar na halimbawa high density yung mga aso na nandyan, tapos ang community, ang barangay or ang LGU ay hindi nag-implement ng kanilang stray dog elimination, so siyempre na maraming nagkakalat na aso dyan. So, at hindi pa nagbabakuna, so chances are dadami rin po talaga ang rabies case. Okay. So, hindi po yan dahil sa mainit or kung ano pa man. So, kasi tama, no? Kasi kapag summertime, lahat tayo ayaw sa loob ng bahay kasi mainit, kagala ka talaga. Gusto talaga yung outing daw kapag summertime. Fiesta. So, mas malaki yung chance na magkita. Magtagpo ang aso at ang tao. Yes. Okay, so more chances na makakagat nga naman. Doc, idagdag ko din. Kasi dati, di ba, ang summer, bakasyon yun ng mga bata. Yes. Usually, ang mga kalaro ng bata ay yung mga aso. So, pero ngayon, di ba, na iba na yung natin, yung pasukan. Yes. Kapag summer, may pasok pa din. So, pag ganun, yun na nga, isa din sa mga reason yan kung bakit mataas ang cases during the summer. Okay. Pero Doc, follow up ko dun, kasi di ba pag mainit yung panahon, parang nakikita ko po uncomfortable din yung mga aso, yung mga pusa. Dahil siguro din sa init ng panahon, kasi sa tao nga, meron din tayong mga heat stroke or heat-related illnesses. Meron din po bang ganun? Mas nagiging irritable din po ba yung mga aso or mga pusa kapag mainit din yung panahon? Yes po, kasi nakakaano rin sila ng discomfort. Kaya ang aso po ay usually naghahanap din po yan ng masisilungan. Kaya po minsan kung nasa initan sila, talagang mag-ano po ng mga hiding places yan. So, chances are kung nasa bahay sila, sa solar nila, nakakalabas po sila. Nako, so mukhang pag summer season palang dobling ingat pala ako dapat sa pag ng mga aso kasi baka magalit sa akin. Ingat-ingat lang tayo, Doc. Oo. Nai-stress din sila. May nai-stress din. Okay. Ayan, so nababalitaan po natin, Doc, na kadalasan stray dogs po yung nakakakagat. May programa po ba yung gobyerno para sa mga stray dogs? Sa part po ng Bicol CHD, meron po ba? More on human side tayo. So, yung sa atin is more on reminder sa mga tao na maging responsible pet owners, di ba? Kasi pag pet owner ka, dapat alagaan mo talaga yung mga mga aso or pusa or kung ano man. Basta yun yung paulit-ulit namin na nire-remind na alagaan ng mga pets. How about, Sir Doc, sa animal na side, meron din po ba tayong mga relevant po na mga programa para po mapanatili na mababa yung kaso ng rabies? Yes po, regarding po dito stray dog elimination, ang aming pong opisina ay nakamandato po kami na i-train po ang mga LGUs, yung ating mga dog catchers. So marami na po kami mga LGUs, mga barangays na nag-train kami ng mga personnel nila para po hindi tayo ma-violate doon sa animal welfare. So may mga paraan din po kung paano i-implement po ang dog catching. Pangalawa po, so kung nag-conduct na po sila ng dog catching activities, dadalhin po kasi yan sa amin. Meron po tayong tinatawag na Albay Animal Pound. Ito po ay repository po ng mga lahat ng mga aso na trap or na confiscate po or na impound po ng mga barangays. And ililipat po yan sa amin after 3 days. Binibigyan po natin ng 3 days po yan sa mga barangays para po mabigyan ng opportunity yung rightful owner na i-claim. So kapag hindi po yan claim, automatic po yan po ay dadalhin doon sa pound. At doon po sa pound, isa-subject na po yan for adoption. Pero bago po yan ipa-adopt, ito po yung ginagawa namin.
binabakunahan po yan sa rabies. Then, kung ano po ay nagkakastraight po kami sa lalaki or nag-i-spay po kami sa babae. Para kung ma-adaptan po yan, ay hindi na po masyadong dumami ang mga aso natin sa community. So at least binabakunahan naman pala yung ating mga stray or yung mga for adoption na mga dogs. Siguro itanong ko na din kasi ako po mahilig din po ako sa immunization eh. So sa aso po, ano po ba yung schedule? May schedule po ba to or dosing ng ating pong pagpapabakuna sa mga aso, pet man yan or stray man yan? Yes po, sa rabies po, although may vaccination program po ang aso, so ang isa po dyan yung rabies, pero kinokondak po yan 3 months old. So 3 months old pa lang pala. Okay, sige, titingnan ko yung mga may kakilala ako Tapos kung by yearly 3 na po months. siya. Okay. Yearly, kasi mag-expire po yan every year. Yeah, so Annual din. Sumusunod ako dyan doon kasi yung dog ko na pakunahan ko na pa ng anti-rabies. So yearly mo din po bang binabakuna? Opo, yearly po. Okay, so yearly ang vaccination ng mga aso nagsisimula sa 3 months old. Okay, so pero Doc, ang sunod ko po doon na katanungan ay saan magpapabakuna yung ating pong mga kababayan kung meron mang silang pet na yung aso nila or yung pusa nila, saan po nila yung dadalhin? Meron po tayong meron tayong mga private clinics, yung mga kababayan po natin na mga may kaya. Siyempre meron po silang mga private veterinarians. Pero po yung mga wala, ito na po yung meron tayong provincial ordinance. Meron po dapat na mandatory vaccination po, mass vaccination ng dog na ikaw conduct sa mga barangays. Tuwing kailan po ito, Doc, usually kinakandak? Meron bang, kasi kung expected na mag-increase ng summer, meron po ba tayong programa na before summer ay may mass vaccination Yes din po. Sa practice po namin, talaga during summer time. Kasi po, base po sa ordinansa, inobligan na rin po kasi natin na ang aso ay i-registro. So, ang registration po ng mga dogs, ang mass registration, dapat po yan conduct ng mga February. Para po, isa na rin po ang bakit nag-register para malaman po natin yung numero ng mga aso for our preparation sa mga vaccines. Ano po? So, after nyan, ang susunod po niyan dapat vaccination na kasi nakabili na tayo ng bakuna, ang mga barangay. So, doon na po yung kinakandak. So, ang iba po niyan, house to house. Meron po tayong mga na-train na mga vaccinators. Ang iba nga po niyan, BHW pa sa ibang barangays. Wow. So, iba-ibang strategy po ang nagawa ng mga barangays. Meron po dyan, binabayaran per head. Meron naman dyan. So, may mga ganun po. Nakakatuwa naman yun, yung ating mga kabi. Ka-BHW pala ang ating mga kasabay sa mga nagbabakuna at nag-implement nitong programa na to. Pero kami po sa animal side, hindi lang, kayo po BHW, kami po ay meron kaming bahaw, yung barangay animal health worker. Bahaw. Sila po usually ang vaccinator at the same time, sila na rin po ang mga dog catchers. May BHW pala sa tao tapos may bahaw din sa ating mga animals. So, ano yung natutunan ako bago ngayon, Ma'am Noel? Ngayon ko lang din yung narinig doon. Oo. Bahaw. So, hopefully, ayan, natutunan natin may mga bahaw pala tayo sa community, no? So, ayan, Ma'am Noel, nako, mukhang madami na pong nag-send ng ating mga katanungan. So, sa ating pong mga tagapanood ng BHW Me, kung meron po kayong mga katanungan, gusto nyo pong itanong sa ating pong mga kasama po ngayong hapon, maaari nyo po yung i-comment dito po sa ating live. O kaya kung nahihiya kayo, no, o pwede nyo po yung i-send sa amin through a private message dito po sa ating pong DOH webpage. Ngayon, actually, basahin natin, Ma'am Noel, yung ilan sa mga katanungan na sinend na sa atin. So, Doc, interested ito, no? Siguro, may experience na to na nakagat ng aso. Hindi ko sure kung nabakunahan to matapos siyang makagat ng aso. Pero curious po siya. Doc, ano po ba ang signs and symptoms ng rabies? So, mukhang interesado siyang malaman ano nga ba ang sintomas o signs kung meron ng rabies ang isang tao. Doc? Ang signs and symptoms ng rabies sa tao, una, pagka nakagat, up to around ito yung prodromal period, dito yung mga non-specific, kumbaga, signs and symptoms na tinatawag. So, ito yung fever, sore throat, meron tayong pananakit ng katawan, mga ganong initial na mga signs and symptoms. Then, after a few days, after the 10th day, meron tayong tinatawag na
yung dalawang kind yung furious and yung dumb type. Yung sa furious naman talagang meron tayong mga symptoms ng neurological symptoms, yung hypersalivation, yun yung naglalaway na, oo. So, merong mga, hallucination, mga ganon. Disorientation, so merong ganon. And yung dumb type naman, yun yung may paralysis na. Naglalabot na yung katawan, then at the end, talagang may paralysis na, pati sa paghinga. So, yun yung pinaka and then coma, and then eventual mamamatay talaga siya. Actually, mukhang may follow-up question dito. Totoo daw po ba, Doc, na kapag po may rabies ay takot sa tubig? Totoo ba yun, Doc? May ganung dun kasama dun sa mga neurologic symptoms po. Okay. So, again, yung symptoms daw ng rabies sa simula, maaring akala mo lang normal na sakit, meron ka lang lagnat, nagsusore throat ka lang, tapos eventually pwedeng magpunta siya doon sa portion na may makikita ka ng naglalaway. Ito na yung nakikita natin, ma'am, yung may naglalaway. Kahit sa animals, nakikita ko to sa mga video is naglalaway. Pero maaari rin pala yung magkaroon ng paralysis. Yung hindi mo magagalaw yung muscle ng katawan mo. So medyo nakakatakot nga talaga ang ating pong sakit pala na rabies. Pero ito, another follow-up question. Mukhang interesado ang ating mga tagapanood sa ating pong topic. So, ang tanong po niya, how about naman daw po sa animals? So, paano naman daw po nila malalaman? Siguro fur parent. Kasi curious siya. Paano daw po niya malalaman kung may rabies din yung isang animal or aso? Una po niyan yung nagbabago po ang pag-uugali ng aso. Yung meron kasi dalawang klase yan, yung dumb and the furious. Yung furious po, ito yung typical na rungaw sa Bicol, yung kung ano-anong kinakagat, mahilig nananakmal na po siya. So, meron pa rin pong isa niyan po yung nagbabago po ang tinig, yung kanyang voice ng aso. Nagiging, pwede na mag-videoke. Nagbabago po siya. Siyempre, ando pa rin po yung typical na nangihina rin po yung aso. Tsaka yung isa po dyan yung naglalaway. Kasi nga po, may paralysis sa with tao. So, kaya po siya, parang takot din po siyang uminom ng tubig because siyempre, nahihirapan po siyang lumunok. Siguro masakit din ang kanyang because of the paralysis. Kaya parang akala natin, takot siya sa tubig. Pero gusto rin niya uminom, kaya lang, talagang hindi niya malunok. Okay. So, because of the paralysis, grabe rin ang kanyang paglalaway or salivation. So, yun po ang mga typical. Nagbabamit din po siya. Nagsusuka. Nako, so talagang, pero bagong kaalaman po sa akin yun, na nagbabago pala ang boses. Siguro yung tahol, nagbabago yung tumitinis siguro siya. Tumitinis. Kasi nagko-constrict siguro or napipihit yung sa ating voice. Yun? Something na bagong-bago yun. So siguro kailangan i-obserba din po pala yun ng ating mga kabi. So, ito po, Doc, na mga signs and symptoms po na nabanggit mo. Immediate po ba to lumalabas or may period po ba siya bago siya lumabas? May period din po. The same din po yan dito sa tao na talagang may incubation period din po siya. Pag nakagat po siya, so hindi naman kagad magmamanifest po yun. Magmamanifest yung ganung sign kapag nakarating na rin po yung virus sa utak din po ng aso. So, din po yan. Makikita natin, nabanggit natin ng mga signs kapag nasa brain na rin po. Infected in stage na rin po ng aso yun. Naalala ko nito sa mga lecture sa amin sa med school, pwedeng weeks, months, lalabas yung symptom, pero maaari ding lumabas siya after several years. Kasi depende nga sa katawan ng tao, tapos depende kung paano siya, hanggang saan siya, kailan siya aabot dun sa utak or sa central nervous system ng tao. No? So medyo matagal. So, yung mga nakagat dyan, mga ilang taon na ang nakakaraan dahil hindi na bakunahan. Oo. So, again, sinasabi natin ito, hindi para manakot, pero at least para aware sila na kung nakagat, dapat magpabakuna agad kasi kung hindi agad na bakunahan, maaring lumabas kahit matagal na. Diba? So, ngayon, may katanungan ulit sa atin. Ang daming katanungan tungkol sa usapin ito at nakakatuwa dahil maraming interesado sa topic natin. So, ang tanong, Doc, ako, familiar din po ako sa ganitong katanungan. Kasi kapag nakalmot at nakagat,
Hindi ko po alam, pero dati dinadala siya sa atin sa clinic or sa ospital. Ang kwento, tanungin mo, nung nakagat ka or nakalmot, dumugo ba? Hindi, Dok. Pero pinadugo ko na yan. So parang pinilit pa niyang dumugo yung sugat na yon. So ngayon, ang katanungan po, kapag ba nakalbot o nakagat, dapat po bang paduguin ang sugat? Doc, Janice? Yung sugat na hindi dumugo. Minsan kasi parang gas-gas or parang may lang yung hematoma or ang tawag sa atin ng hematoma. Oo, pasa. Parang may pasa. masa. Tapos may sugat pero hindi siya dumugo. So minsan yun ang pinipilit paduguin. May mga category kasi tayo. Pag ganun, category 2 lang siya. Hindi siya talaga yung category 3 na tinatawag natin na may dumugo talaga. Pero hindi yan advisable na pinapadugo talaga kasi nai-increase mo yung chance na mag-travel pa yung virus papasok sa katawan. So yun yung iwasan natin. So ang pinaka-the best or pinaka-magandang gawin para maiwasan ito ay hugasan talaga ang sugat ng tubig at sabon. Actually, pwedeng detergent, tapos for about 10 minutes, dire-diretso yan na paghuhugas ng ng sugat. Okay, so hugas lang. Yun lang yung tip. Huwag nyo na pong paduduguin. Kasi kapag pinadugo nyo yan, mas lalo po nyo pang nagkaroon ng... Yung katawan kasi natin, yung skin, may barrier yan eh. So ibig sabihin parang may harang. Kapag pinadugo nyo, sisirain nyo yung harang, edi makakapasok yung virus sa loob ng katawan. So wag na daw pong gawin yon. Ang gawin na lamang ay hugasang mabuti yung ating kalmot or yung pasa, just in case nagkaroon ng pasa. Wag nyo na pong paduguin. Pero syempre, dalhin na rin po yan agad nun sa pinakamalapit po na ating mga health facilities para ma-check. Kasi nga sabi ni Doktora, meron tayong categories. Depende kasi sa category po ng kagat ng aso, ganun din po yung ibibigay natin. May karampatan po siya na management or gamutan na gagawin. Ma'am Noel. So, another question po mula sa ating mga viewers, Doc Mon. Ano po ba dapat ang gawin kapag nakagat ka ng aso? Para po sa animal side, Doc Melia, ano po ba dapat ang gawin? Kapag nakakagat mo yung Nakakagat yung aso. Opo, nakakagat yung aso. Bukod po sa reporting po ng pasyente sa barangay, kasi kailangan natin ma-monitor. Yung aso po ay kailangan i-observe for 14 days. So, sa observation, kailangan po yung aso, una po, dapat ikulong siya. Kasi in the event po na may rabies siya, at least confined na po siya or dapat itali. So, yun lang naman po. Pero, ang iba po kasi, pinapatay kagad yung aso. Kasi po nakakagat, gusto makasiguro na sa laboratory ay ma-detect po kung talagang rabid yung aso. Hindi po yun dapat gawin. Kasi po, baka premature po yun, baka wala pa naman sa brain yung during na magkaroon ng kagat. Nagkakagat yung aso niya ay wala pa naman sa brain. Ibig sabihin, pagdating po sa laboratory po ay negative po yun. Kasi wala pa yung virus doon. But in fact, meron pala siyang virus. So, wag po natin papatayin yung aso. I-observe po natin yan for 14 days. Okay, so again, reminder po, kapag nakagat po kayo ng aso, wag niyo pong papatayin yung aso ha. Okay, so ang gagawin po natin ay babantayan po natin yung aso sa loob ng 2 linggo. Titingnan kasi din natin, siguro obserbahan natin, may pagbabago po ba yan nung kanina, yung tunog ng kanyang tahol, yung kanyang behavior, etc. Pero paano yun, Doc, kapag stray? For example, hindi mo kilala yung aso, naglalakad ka lang sa daan. Doon po papasok yung ating reporting, yung nakagat na aso, immediately po ay i-report po yan sa barangay. Kasi po, kung ang barangay po ay nag-conduct ng registration, matitrace po yan kung kaninong aso po yun. Yun po ang isa sa mga reason kung bakit kailangan i-register po natin ang aso. Okay, so kaya importante din na i-report nyo po agad yung aksidente or incident na nangyari yun para matulungan ng barangay or ng ating municipality i-locate yung mga aso na yun. Yes po, actually po, may biruan nga po kami na ang aso daw po na nakagat ay wala nang may-ari. Iwas po sa responsibilidad. Kaya kailangan i-register po yan. Bawal din kainin. Ayaw po, bawal po. Hindi naman food animal po ang aso. Pet natin yan. Mga kapamilya natin yan. Pero Dok, pag yung rabies po ba, na usapin ng pagkain, kung rabid po yung animal, tapos kinain, niluto, maaari pa rin po kayang magka-rabies?
Pwede po. Sa process po ng pagkatay, pwede po yan. Pero po, alam naman natin na ang virus po ay namamatay sa 50 degrees centigrade. Hindi po ba? Apo. So, during the cooking, mamamatay naman po si virus. Unless na kumakain po kayo ng pulutan na kilawin ng tawag. Naku! At linagyan mo pa ng, or dinakdakan, linagyan mo pa ng utak, talagang So po, sa proseso ng sa pagkatay. Natalsikan ka po nung brain, paghiwa mo, natalsikan ka na. Pero kaya, ibig sabihin, wag na lang, kawawa naman yung mga animals natin. Okay. Ma'am Noel? Sa part naman po, Doc, ng nakagat ng aso, ano po kaya yung dapat niyang gawin? Yun, kailangan talaga ugasan ng mabuti yung sugat, then immediately pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center para mabakunahan. So wala tayong dapat sayangin na oras. Pumunta agad para maturukan ng bakuna. So immediately po, Doc, no, yung vaccination, kapag ka nakagat, dapat makapunta agad sa Animal Bite Centers natin or ABCs para po mabigyan daw ng gamot. Pero how about, Doc, kung for example, medyo malayo siya, or sarado yung ABTC kasi gabi. Hanggang kailan po dapat po pwede makapagpabakuna? The soonest possible time. The soonest. So, kumbaga, kinaumagahan. Yes, talaga, immediately. Kasi, ang virus, mabilis yan. Mag-travel. 12 millimeter per may tinatakbo din. Virus, papunta sa nerves, hanggang umabot siya sa brain. So, kailangan talaga mabilis yung desisyon na magpabakuna. Maglinisin agad yung sugat, tapos for 10 minutes, and then magpa-check up, magpa-konsulta para mabakuna. Okay, so again, pag nakagat, ang sasabihin po natin, una, lilinisin for at least 10 minutes using running water soap or yung ating detergent. Pagkatapos po niyan, itatakbo po agad natin sa pinakamalapit na Animal Bite Center or sa health facility po na nagbibigay po nitong ating po anti-rabies post-exposure prophylaxis ang tawag po namin dyan. Kasi after nakagat, yun yung bibigyan mo ng gamot. At syempre, importante po dyan, the soonest possible. Kasi lagi yung naririnig ko, Dr. Janice, no? So parang, Doc, sarado naman kasi, Doc, yung facility. So ang sagot doon, kung hindi available, basta the soonest possible. Kasi ang mga tao, antay mo, wala man nga, Doc, di man nasugat man lang, di man nga nagdugo. Pero again, dapat po, pumunta po kayo para ma-assess yan. Okay, Ma'am Noel? So, Doc Janice, paano naman po kapag hindi sila nagpabakuna? Ano pong mangyayari sa taong nakagat? Yun. Mataas ang possibility ng magkaroon talaga sila ng rabies. And syempre inobserve din yung dog. Makikita nila yung behavior ng dog. Pagka talagang nakikita doon yung mga symptoms ng rabies, mataas talaga ang chance na meron na rin na transmit or na transfer yun sa tao. So hindi maganda ang outcome. Dok, sa aso, di ba, before exposure, ibig sabihin, 3 months pa lang, wala pang anything, wala pang symptoms, nagbabakuna na, tapos yearly thereafter. How about, Dok, sa tao naman po? Pagkakagat, di ba, babakunahan on the day, pero ano po yung doses din po natin? Ilang bakuna po dapat? Meron tayong 3 doses, day 0, 3, 7. Tapos, meron tayong instruction dun sa mga hindi WHO pre-qualified yung vaccine kasi nagkaroon ng time na talagang wala tayong mga WHO pre-qualified na rabies vaccine. Kailangan ng isa pang dose. Yun. And, okay, so 3 doses. Pag nakagat, 3 doses. Ngayong araw, kung kailan man po kayo naturukan, tapos magbibilang ng, Doc, 3 months po, no? 3 weeks. 3 days. 3 days. So, days lang po days. Araw lang. So, ngayon, magbibilang ka ng 3 days. Tapos on day 3, tapos on day 7. Ako, so sa loob pala ng 1 linggo, dapat ay makatatlo na ating pong bakuna. Pero Doc, at tanong dito, ayan, may mga interesado talagang ating mga tagapanood. Ang katanungan po ay, paano daw, Doc, kapag complete ang vaccination ng aso, kumbaga, regularly pinapabakunahan. Tapos, Doc, nakakagat siya. Pero yung tao po na yun, nakakumpleto na rin last month ng dose kasi mukhang mahilig magkagat siguro yung aso. So, yung aso, kompleto ang bakuna, yearly binabakunahan. Tapos yung tao naman po,
ay natapos niya yung 3 doses na yon. So ang tanong, pareho po ba ng aso at ang pusa ang aso at ang tao ay kailangan din po bakunahan ng parang booster? Oh, pagka gano'n na na kumpleto naman yung kanyang bakuna, as in kumpleto na may proof na nakumpleto niya yung bakuna niya sa una, and yung dog may proof din na nabakunahan siya at least 2 years, then every year talagang continuous yung vaccination niya, pwedeng hindi na, wala nang additional vaccine. Pero kung kahit isang dose doon na hindi na kumpleto, wala tayong proof na nagsasabi yung sa dog side na nabakunahan talaga siya or nakakumpleto ng kanyang bakuna, and also sa tao, kailangan mag-booster at least 2 doses. So magdalagdag pala ng 2 dose kung hindi na kumpleto yung dating dosage, tapos nakagat ulit. Ako, okay. So yun, so sa ating mga fur mommies at fur daddies, yan. So, lagi pa man din nakakalmot, nakakagat. So, dapat again siguraduhin, Doc, no? Habang Doc sa aso, bukod sa pag nakagat nakakagat po ba yung aso? Or nakagat siya ng isang aso? Meron din po bang gano'n na parang may booster din? Hindi na po. Actually po, 1 year po kasi baga ang ng vaccine. Pero ang iba kasi, kapag nakakagat, nagre-request na bakunahan na yung aso niya. So, hindi po namin yung ginagawa. Pinapatapos po namin yung observation period na 14 days. Saka po namin yan, kung gustong magpabakuna, babakunahan po ulit. Okay. So, meron din pala ding, ang sa aso, meron din palang ganong sa side, no? So, Ma'am Noel? Another question po. Kapag po ba kumpleto ng bakuna ng isang aso, ligtas na po ba itong makadila o makakagat o makakalmot ng tao? Feeling ko sa'yo galing yung tanong, Ma'am Noel. Kasi very ba pet owner ka din. Oo. Hindi po 100% po ang bakuna, kahit po sa tao. So, ugaliin po natin na bilang mga fur parents, ugaliin po natin na laging pinapatseka pa ng ating aso and be observant sa mga aso ninyo. Kasi po hindi po guarantee na bakunado na po siya ay wala na po siyang virus. So, possible pa rin po yan. Kasi protection lang po niya yan para hindi po siya mahawaan. Natakot ako doon, Doc. Iiwasan ko na siguro yung... Ay, wag naman. Oo, siguro lang, dapat Limit responsible lang. din ikaw na pet owner, di ba? So, ayan, nagtanong, mukhang may gusto nang magpabakuna, Doc. So, ang tanong naman niya ngayon, yes, magpapabakuna, pero ang tanong, libre daw po ba ang gamutan sa rabies? So, siguro, Doc, unahin ko po muna kayo. Sa tao, libre yung 3 doses sa vaccine. Tapos kung category 3, meron tayong rabies immunoglobulin, libre yung isang vial. Pero kung siyempre po sobrang laki nung sugat, kasi tinuturok siya mismo sa sugat yung rabies immunoglobulin. So, yung isang vial, yun yung libre. Yung mga succeeding, yun na yung may bayad. May bayad. Pero libre yung 3 rabies. Okay, so again, libre po yung ating bakuna sa ating pong tao na nakagat ng ating pong mga nagkaroon ng animal bite or yung ating scratch or kung ano man po yan na related sa transmission ng ng animal na maaring may rabies. Sa Animal Bite Treatment Center yun, Doc, sa government. Okay, so again, sa Animal Bite Center, sa ating pong Treatment mga center, Doc. Animal Bite Treatment Center. O Pag nga, ABC ABTC. Pag ABC, sa private siya. Okay. So, yun pala yung difference noon, Ma'am Yes. Noel. Kasi narinig ko lagi may ABC, tapos ABTC. So, kapag animal bite treatment, yung may letter T, yun yung government, yun po yung may libre na 3 doses. How about yung mga ABC, maaring mag-charge na rin po sila. Sa private siya, Doc. Oh, yan. May bago ulit ako natutunan ngayon. And also, Doc, kino-cover din siya ng PhilHealth. So, if may PhilHealth, ipo-cover din po siya. Okay. So again, libre naman po pala ito. So kapag nakagat, magpabakuna po agad kayo sa ABTC o kaya naman sa ABCs natin. Pero syempre, meron din po sa ABC na kaakibat na konting bayad. How about po sa mga animal side po? Yes po, sa conduct po ng mass dog vaccination na ginagawa sa mga barangay, libre po yun. Doon nga po nagkakaroon ng confusion kasi po may kinokolekta kasi ang barangay. Ang kinokolekta po nila doon, based on our ordinance, ay yung ating dog registration, which is 50 pesos. Akala nila bayad yun sa bakuna. Pero ang bakuna po dyan ay libre. Pero sa mga private clinic, meron pong bayad dyan.
Okay. So, basta pag sa gobyerno kinuha yung mga bakuna, ito ay libre, mapatao man yan o mapasa hayop. Okay. So, napakagandang balita pala nun. So, ito, siguro ang dami nating katanungan. Siguro i-limit na lang muna po natin ngayon yung katanungan. Again, kung meron po kayong mga dagdag na katanungan pa at hindi namin maitanong ngayon, ilagay nyo lang po yan sa ating comment section. O kaya, kung nahihiya po kayo, isend nyo po yan sa amin as private message sa aming pong DOH Facebook page. At syempre, kung magbibigyan tayo ng pagkakataon, ay sasagutin po natin yan. So, Ma'am Noel, yung ating pong last na katanungan. Ayan, para po sa ating last question. Sa aso po, ano ang kailangan gawin para makaiwas sa rabies? Una po, ugaliin natin, pabakunahan ng ating aso as protection nila. Pangalawa po ay kailangan po natin maging responsableng tagapag-alaga ng aso. And lastly po, pangatlo, kailangan po na lagi natin ipa-check up din ng ating mga aso regularly sa mga veterinaryo. Dok, sige, follow-up question, Ma'am Noel. Kasi interesado ako dun sa responsible na pet ownership. Ay, may pangapat pa po pala. Ano yes, Doc. Iwasan po natin na ang ating mga aso ay makalabas sa public places. Kasi pwedeng dyan po sila makakuha ng virus sa mga stray dogs. Oo. So, pabakunahan, maging responsable, huwag hahayaang makalabas sa ating pong mga, siguro hindi makalayo sa atin kasi at pag nandiyan naman tayo, nakikare natin yan. Pero huwag lalabas na sa mga bakod, may chance ng makagat. Tapos, bukod sa pabakunaan, magpa-check up sa ating pong mga veterinaryo din para syempre makita rin natin kung may karamdaman po ang ating mga aso at mabigyan ng kagamutan. Ayan, napakaganda. How about, Doc, sa atin po naman, sa tao naman, Doc? Siyempre sa tao, kailangan din iwasan makagat, siyempre. Opo. And of course, yes, by all means, iwasan makagat. And of course, maging responsible pet owner talaga, di ba? Hindi lang naman yun sa pagpapabakuna, tamang pagpapakain, tamang pagpapaligo, di ba? Dapat malinis yung kanilang mga pets. So, yun po talaga yung ina-advise natin sa ating mga pet owners. And also, once na meron tayong mga ganun na kagat or may mga incident na ganun na scratches, kailangan mag-consult po agad doon sa pinakamalapit na ABTC, usually sa mga health centers din ito o kaya sa ating mga DOH hospitals. Okay. So, Ma'am Noel, ang dami ko ulit natutunan ngayong hapon na ito sa ating episode. At again, hopefully po, yung ating pong mga tagapanood, tagapakinig ng ating programang BHWME ay nabaghagian po natin ng mga bagong kaalaman at impormasyon. At syempre, gusto natin i-share nila ito sa lahat ng mga nasa community din po nila. So, maraming salamat po, Doc Janice, Doc Melia po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po sa amin ng mga kaalaman pong ito. Siksik, liglig, at umaapo na naman po sa kaalaman ng ating episode today. Tama ka dyan, Ma'am Noel. May kaalaman na naman tayo tungkol sa rabies. At bukod sa sakit na rabies, na-appreciate ko na may natutunan din tayo about responsible pet ownership. At napakadami at napakaganda ng binigay sa atin na discussion ng ating mga guest ngayong hapon na ito. At syempre, ang goal ng show natin na ito is syempre makapagbigay tayo ng mga dagdag talagang kaalaman, hindi lang sa ating mga BHWs, kundi sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig para magkaroon po din tayo ng positibong epekto sa ating mga viewers. Ang tawag natin dyan, Ma'am Noel, ay social behavioral change communication. Grabe ka naman, Ma'am. Talagang naisingit mo pa yun. Siyempre. So, kaya naman syempre, pupunta na po tayo ngayon sa pinaka-exciting na part. So, dahil nga natutuwa tayo, grabe yung tuwa natin sa pinakita pong suporta ng ating mga kababayan sa Bicol at hindi lang sa Bicol, pati sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Siyempre, magbibigay po tayo ng ating pong mga collateral sa DOH po, no? So, ang ipamimigay po natin ngayon, ang available natin ngayon ay ang ating mga notebooks. Meron tayo ngayong mga planners, meron tayong calendars, ballpens. Meron din tayo yan, Doc. So, syempre, dahil painit na nga yung panahon, mamimigay din tayo ng mga DOH fan. So, ayan, excited na ako kung sino yung mananalo ngayong hapon na ito. At siguro hingi tayo ng ating, ng ating pong
ano nga tawag dyan? Siguro conventional muna tayo ngayon. Bunutan muna ang gawin natin, bunutan. Ma'am Noel. Ngayon po, ang gawin po natin, again, yung lahat ng nag-comment ng ating pong nag-engage sa ating social media post, ay kinuha po natin yung mga pangalan nito, ginawan po natin pangapapel at tingnan natin kung sino ang mabubunot ngayong hapon. Kaya kung gusto nyo rin pong manalo, huwag nyo pong kakalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share ng ating pong DOH Facebook BHW Me na post. Ma'am Noel, gusto mo bang, sino gusto mong unang bumunot? Ikaw muna, Doc. Ako muna. Ako, sana swerte ako ngayong araw na to. At ang nabunot po natin ay walang iba. Nako! Ang nabunot ko, mukhang kilala ko. Mukhang kilala ko ang nabunot ko. So, ang una pong nanalo ay si Miss Ning Pajardo. Ako, ba yan? So, congratulations po, Ma'am Congrats po, Ma'am Ning. Ning. Ikaw naman, Ma'am. Ayan, para po sa ating pangalawang winner. Okay, sino ba ito? At ang nabunot ko po ay ang Tabaco CPS, Tabaco Albay, PPO. Nako, Ayan, congratulations napaka-supportive talaga po. nila, Doc. Mukhang sinuportahan ka ng lahat ng mga Yes. taga-Tabaco, ha? So ako, abangan ko din ang support ng lahat ng mga taga-Sorsogon. Hello, hello po. And again, kung gusto nyo pong manalo ng ating pong mga DOH collaterals po, maaari nyo po yung makuha. Again, may chance kayong makuha kapag nabunot po namin kayo sa raffle. So next episode, sigurado meron pa rin po tayong ganitong raffle na segment. And again, congratulations po. Ayan, so magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. Palagi po nating tandaan na ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Tama ka dyan, Ma'am Noel. Kaya of course, let us all be healthy. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kasama ka, BHW Me, be healthy with me.